Maaga pa lang ay gising na si JV. Alas 5 pa lang ng umaga, ngunit nakatayo na siya sa maliit nilang kusina habang naghahanda ng simpleng almusal. Isang tasa ng kape, kaunting kanin, at pritong itlog ang kanyang baon bago pumasok sa trabaho. Hindi kalakihan ang sahod ni JP bilang empleyado, kaya bawat perang natatanggap niya ay may nakalaan ng pupuntahan. May pambayad sa kuryente, tubig, pamasahe, pagkain, at kaunting halagang ipinapadala niya sa kanyang pamilya. Kapag merong natira, saka lamang niya iniisip kung maaari siyang bumili ng ibang pangangailangan. Sa kabila nito, hindi siya reklamador. Para sa kanya, mas mabuting magpasalamat sa trabahong meron kaysa araw-araw isipin ang mga bagay na wala. Isang Biyernes, bago magsimula ang trabaho, nakatanggap ang kanilang grupo ng mensahe mula sa kanilang simbahan. May gagawing maliit na proyekto ang simbahan na tumihingi sila ng donasyon mula sa mga nais at may kakayahang tumulong. Matagal na tinitigan ni JB ang mensahe. Gusto niyang magbigay, hindi dahil gusto niyang mapansin, kung hindi dahil alam niyang kahit maliit na tulong ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang problema, sakto lamang ang pera niya para sa buong linggo. Kinagabihan, binuksan niya ang kanyang pitaka. May ilang barya at kaunting perang nakalaan sana para sa kanyang pamasahe. Pinag-isipan niya yung mabuti. Siguro kahit kaunti lang, bulong niya sa sarili. Nagtabi siya ng ilang baryang kaya niyang ibigay nang hindi naaapektuhan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi man ito malaking halaga, pero para kay JV, pinaghirapan niya ang bawat baryang iyon. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa simbahan. Habang papasok siya, napansin niyang naroon rin ang kanyang boss na si Sir Manuel. Nagulat siya nang makita ang hawak nitong sobre. Maya-maya, nakita ni JV kung papaanong nag-abot si Sir Manuel ng malaking halaga bilang donasyon. Napatingin siya sa sariling bulsa kung saan nakalagay ang ilang baryang matagal na niyang pinag-isipan. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Ang liit naman ito kumpara sa kanya, naisip niya. At sa unang pagkakataon, nagtanong siya sa sarili kung may halaga ba ang isang maliit na ambag kapag katabi nito ang isang napakalaking donasyon. Hindi niya alam na ang sagot sa tanong na yon ay magbabago sa kanyang pananaw patungkol sa pagtulong. Ngunit bago siya umalis, hinawakan niya ang baryang nasa bulsa. May kung anong pumipigil sa kanyang itago ang mga iyon. Marahil, may halaga pa rin ang tulong kapag bukal sa puso. Tahimik na nakaupo si JB sa isang sulok ng simbahan habang pinagmamasdan ng mga taong nag-aayos ng mga donasyon. May mga sobre, kahon ng pagkain, damit at iba pang gamit na ipinadala ng mga gustong tumulong. Samantala, nasa bulsa pa rin niya ang ilang baryang dala niya. Nang muling mapatingin si JB kay Sir Manuel, nakita niyang iniabot nito ang sobre sa taong nangongolekta ng mga donasyon. Hindi niya narinig ang eksaktong halaga, ngunit sapat na ang nakita niya upang malaman na malaki iyon. Napayuko si JV. Hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang sarili sa kanyang boss. Kung ganito kalaki ang kaya niyang ibigay, ano naman ang halaga ng baryang dala ko? Saglit niyang inilabas ang kamay. Naramdaman niya ang malamig na mga baryang nasa palad niya. Pinag-ipunan niya ang mga iyon, ngunit bigla niyang naramdaman na parang napakaliit ng kanyang ambag. May bahagi sa kanyang isip na nagsasabing, "Wag na lang, baka pagtawanan ka." Kaya muli niyang isinara ang palad at itinago ang mga barya. Habang palabas na siya ng simbahan, napansin niyang may ilang taong tahimik na nag-aayos ng mga donasyon. Wala namang nagtatanong kung magkano ang ibinigay ng bawat isa. Walang tumitingin sa laman ng mga sobre. Ang mahalaga sa kanila ay may maitulong sa proyekto.
Pero hindi pa rin mawala sa isip ni JB ang malaking donasyon ni Sir Manuel. Pagdating sa bahay, inilapag niya ang bag at umupo sa gilid ng kama. Kinuha niya mula sa bulsa ang mga bariyang hindi niya naibigay. Isa-isa niya itong binilang. Hindi nagbago ang halaga nito. Maliit pa rin. Ngunit habang tinitignan niya ang mga barya, naisip niya kung ilang oras siyang nagtrabaho para kumita ng perang yon. Para sa ibang tao, maaaring maliit lamang ang halaga. Pero para sa kanya, bahagi iyon ng budget para sa pamasahe at pagkain. Siguro tama lang na itinabi ko, sabi niya sa sarili. Ngunit hindi siya mapalagay. Kaya naman kinabukasan, habang papasok siya sa trabaho, nakita niyang muli si Sir Manuel. Ngumiti ang boss at bumati. "Good morning, JV." "Good morning po, sir," sagot niya. Napansin ni Sir Manuel na tila may niisip ang empleyado. "Okay ka lang ba, Jabes?" Tumango si JV. Ngunit hindi niya alam na malapit nang malaman ng kanyang boss ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan. At sa pag-uusap nilang iyon, matututunan ni JB na hindi pala lahat ng malaking bagay ay nasusukat sa laki ng halagang kayang ibigay. Pagsapit ng tanghali, lumapit si Sir Manuel sa kanyang mesa. "JB, may oras ka ba?" Tumayo ka agad si JB. "Opo, sir." Pumasok sila sa maliit na conference room. Umupo si Sir Manuel sa kanyang upuan at mahinahong tumingin sa kanya. "Napansin kong parang may iniisip ka simula pa kahapon. May problema ba sa trabaho?" Umiling si JB. "Wala po, sir." "Pamilya?" "Wala rin po." Saglit na natahimik si JB. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Sir, tungkol po kahapon. Sa simbahan. Nakita ko po yung donasyon ninyo. Malaki po. Ako ilang barya lang sana ang ibibigay ko. Kaya nahiya po ko. Parang ang late-late ng kaya kong gawin." Hindi kaagad sumagot si Sir Manuel. Sa halip, ngumiti ito ng bahagya. "Alam mo ba, JB? May panahon na ganyan din ang naramdaman ko." Nagulat si JB. Ikinuwento ni Sir Manuel na noong nagsisimula pa lamang siya, hindi rin siya mayaman. Maliit lamang ang kinikita niya. At madalas ay kapos ang kanilang pamilya. May pagkakataong nangangailangan sila ng tulong at isang ordinaryong tao ang nagabot sa kanila ng maliit na halaga. "Hindi kalakihan ang ibinigay niya," sabi ni Sir Manuel. "Pero noong panahong yon, malaking bagay yon para sa amin." Napayuko si JB habang nakikinig. "Hindi ko nakalimutan ang taong yon." Patuloy ng boss niya. "Kaya nang dumating ang panahon na kaya ko nang magbigay ng mas malaki, ginawa ko. Hindi para ipakita na marami akong pera. Ginagawa ko dahil minsan, may tumulong rin sa akin noong wala akong maibigay." Napaisip si JB. "Pero sir, maliit pa rin po talaga yung kaya ko." "Hindi problema yon, JB." Tinignan siya ni Sir Manuel ng diretso. "Huwag mong ikumpara ang kakayahan mo sa kakayahan ng ibang tao. Magkaiba tayo ng pinagdaraanan. Ang mahalaga, kung nagbibigay ka ng bukal sa loob." Parang may biglang gumaan sa dibdib ni JB. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang hindi pala paligsahan ng pagtulong. Hindi kailangang pantayan ang halaga ng iba. Nang matapos ang kanilang usapan, bumalik siya sa trabaho na may bagong pananaw. At bago matapos ang araw, muli niyang hinawakan ang mga bariyang dala niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nahiya sa mga yon. Ngunit siya, maliit man ang halaga, alam niyang galing yon sa pusong tunay na gustong makatulong. Kinabukasan bago pumasok sa trabaho, dumaan muli si JB sa simbahan. Bitbit niya ang mga bariyang inilaan niya para sa donasyon. Hindi na katulad noong unang kanyang pakiramdam. Wala na yung hiya at pag-aalinlangan. Pagdating niya sa donation box, sandali siyang huminto. Tumingin siya sa paligid. May isang matandang babae na naghulog ng ilang barya. May isang lalaki namang nagdala ng kahon ng pagkain.
May batang kasama ang kanyang ina na nag-abot ng maliit na sobre. Napangiti si JB. Magkakaiba ang kanilang mga ibinigay. Ngunit iisa ang dahilan, ang makatulong. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga barya mula sa bulsa at inilagay iyon sa kahon. Walang nakapansin, walang pumalakpak, walang nagsabi kung sapat ba o kulang ang kanyang ibinigay. At sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang hindi naman pala kailangan ng papuri para maging makabuluhan ng pagtulong. Pagkaraan ng ilang araw, nakita niya kung saan napunta ang ilan sa mga nakalap na donasyon. May bahagi nito na ginamit para sa mga kinakailangang kagamitan sa simbahan at para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong nagtutulungan, naisip niya ang kanyang mga baryang inilagay sa donation box. Doon niya naunawaan ang isang bagay. Hindi kailangan ng malaking ambag para maging bahagi ng malaking pagbabago. Sa trabaho, nagbago rin ang pakikitungo ni JP sa ibang mga tao. Kapag may katrabahong nangangailangan ng tulong, ginagawa niya ang kanyang makakaya. Minsan, simpleng pag-abot ng dokumento. Minsan, pagtuturo sa bagong empleyado. At kapag may pagkakataong magbahagi, hindi na siya nag-iisip kung maliit ba ang kanyang maibibigay. Isang hapon, napansin ni Sir Manuel ang pagbabago sa kanya. Mukhang mas magaan na ata ang loob mo ngayon na, JB. Biro nito. Ngumiti si JB. Opo, sir. Natutunan ko pong hindi pala kailangang marami ang meron ako para makatulong. Tumango si Sir Manuel. Yan ang mahalaga, JB. Sa pag-uwi ni JB ng araw na yun, dumaan muli siya sa simbahan. Tumingin siya sa donation box at napangiti. Hindi nagbago ang kanyang buhay. Hindi biglang lumaki ang kanyang sahod. May mga gastusin pa rin siyang kailangang harapin. Ngunit nagbago ang kanyang pananaw. Hindi niya na minamaliit ang kaya niyang ibigay. Dahil alam niyang minsan, ang isang maliit na barya, kapag ibinigay ng buong puso, ay maaaring maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kesa sa sarili. At hindi niya na kailangang ikahiya iyon. Lumipas ang ilang buwan. Hindi naman nagbago ng malaki ang buhay ni JB. Maaga pa rin siyang gumigising. Pumapasok sa trabaho, nagtitipid, at ginagawa ang lahat upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya, ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya na ikinakaya ang simpleng buhay na meron siya. Isang araw, nagkaroon muli ng donation drive sa kanilang simbahan. Habang ipinapaliwanag ng mga volunteer ang kanilang pangangailangan, naalala ni JP ang unang pagkakataong tumayo siya roon. Hawak ang ilang baryang ayaw niyang ilabas dahil sa hiya. Ngayon, kusa na siyang naghanda ng kanyang maliit na ambag. Nang makarating siya sa simbahan, nakita niyang naroon si Sir Manuel. May hawak na naman itong sobre. Ngumiti si JP. Sir, mukhang mauna na naman po kayo sa akin. Biro niya. Tumawa si Sir Manuel. Hindi naman paligsahan to, JB. Tumango siya. Opo, sir. Ngayon alam ko na po. Lumapit si JB sa donation box. Kinuha niya ang kanyang maliit na sobre at maingat na inilagay sa loob. Pagkatapos, sandali siyang tumingin sa kahon. Naalala niya ang mga araw na iniisip niyang walang halaga ang kanyang maibibigay. Naalala niya ang kanyang hiya, ang paghahambing, at ang pakiramdam na parang kailangan niyang maging mayaman bago siya maging kapaki-pakinabang. Ngayon, alam niya nang mali ang kanyang dating paniniwala. Hindi niya kailangang pantayan ang halaga ng ibinibigay ng iba. May sariling kakayahan ng bawat tao. May taong kayang magbigay ng malaki. May taong kaunti lamang. May taong walang perang maibigay, ngunit kayang maglaan ng oras, lakas, o talento. Lahat ng iyon ay may halaga kapag ginagawa ng tapat. Paglabas nila ng simbahan, magkasabay na naglakad sina JB at Sir Manuel. Sir, salamat po sabi ni JB. Para saan? Dahil tinuruan niyo po akong huwag maliitin ang kaya kong gawin. Umiling si Sir Manuel.
Hindi ako nagturo sa inyan. Ikaw mismo ang nakadiscover niyan. Napangiti si JP. Sa kanyang pag-uwi, dumaan siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng tinapay para sa isang batang nakita niyang nagugutom. Hindi man malaki ang kanyang ginawa, hindi niya na ito pinag-isipan pa ng matagal dahil natutunan niya ang isang simpleng katotohanan. Hindi nasusukat ang kabutihan sa laki ng perang ibinigay. Nasusukat ito sa pusong handang magbahagi kahit kaunti lamang ang meron. At sa bawat maliit na kabutihang ginagawa ni JP, mas lalo niyang nauunawaan na ang tunay na yaman ay hindi lamang kung gaano karami ang nasa bulsa, kung hindi kung gaano kalaki ang kabutihang kaya mong ibahagi sa iba. Makalipas ang ilang taon, hindi pa rin naman naging marangya ang buhay ni JP. Hindi siya yumaman ng biglaan. Hindi rin nagbago ang kanyang simpleng pamumuhay. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho ng maaga, nagtitipid, at maingat na ginagamit ang bawat perang kanyang kinikita. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang bagay na lalong lumaki sa kanyang puso, ang kagustuhang makatulong sa iba. Hindi niya na kailangang magkaroon ng maraming pera bago siya makapagbahagi. Natutunan niyang ang pagtulong ay maaaring magsimula sa napakaliit na bagay. Isang umaga, habang naglalakad si JP papunta sa trabaho, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Tahimik itong nakatingin sa mga taong dumaraan. Huminto si JP. Kinuha niya ang ilang bariyang nasa bulsa at iniabot iyon sa matanda. "Maraming salamat, iho," mahina nitong sabi. Ngumiti si JP. "Walang anuman po." Ilang hakbang pa lamang ang kanyang nalalakad nang bigla niyang naalala ang sarili niya ilang taon nang nakakalipas. Ang binatang empleyadong nakatayo sa loob ng simbahan. Hawak ang ilang bariyang kinakahiya niyang ibigay dahil akala niya ay walang halaga ang mga iyon. Ngayon, naiintindihan niya na. Hindi pala talaga maliit ang isang barya. Maliit lamang ito kapag tinitignan bilang halaga ng pera. Ngunit kapag tinignan bilang bahagi ng isang pusong handang magbahagi, maaari itong maging napakahalaga. Minsan, ang isang barya ay maaaring maging pagkain ng isang taong nagugutom. Minsan, maaari itong maging bahagi ng pambayad sa isang pangangailangan. At kung minsan rin, maaari rin itong magsilbing paalala sa isang taong nawawalan ng pag-asa na meron pa ring mga taong handang tumulong. Nang gabing iyon, dumaan si JP sa simbahan. Tahimik siyang naupo sa isang bangko at minasdan ang paligid. Naalala niya si Sir Manuel at ang mga salitang minsan itong sinabi sa kanya. Hindi paligsahan ng pagtulong. Napangiti siya. Ngayon, siya naman ang nais na magpasa ng aral na yun sa iba. Hindi man niya kayang magbigay ng malaki, kaya niya namang magbigay ng tapat. Hindi man niya kayang baguhin ang buong mundo, kaya naman niyang gumawa ng maliit na kabutihan sa mundong kanyang ginagalawan. At marahil, sapat na yon upang magsimula. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya sa donation box. Naglabas siya ng isang barya mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong hinulog. Kumalansing. Napangiti si JP. Sa simpleng tunog na yon, muli niyang naalala ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang kaya mong ibigay. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang maging dahilan ng iyong kakulangan upang hindi ka na gumawa ng kabutihan. Dahil ang isang maliit na barya na ibinigay ng buong puso ay maaaring maging bahagi ng isang malaking pagpapala. At sa mundong maraming taong naghihintay ng tulong, minsan, hindi nila kailangan ng isang mayamang tao. Kailangan lamang nila ng isang taong handang magbahagi ng kung anong meron siya. Kahit kaunti, kahit isang barya, basta't galing sa puso. Palaging tandaan na hindi nasusukat ang halaga ng pagtulong sa laki ng perang ibinibigay, kung hindi sa sinseridad ng pusong nagbigay. Huwag nating ikumpara ang ating kakayahan sa kakayahan ng iba. Maaaring maliit lamang ang kaya nating ibahagi. Pero kapag ito ay galing sa puso at bukal sa loob,
meron pa rin itong malaking halaga. Hindi kailangang maging mayaman para makatulong. Minsan, ang maliit na bagay na kaya nating ibigay ay maaaring maging malaking tulong sa buhay ng iba. At higit sa lahat, huwag nating maliitin ang ating sarili dahil lamang kaunti ang meron tayo. Ang kabutihan ay walang presyo at ang isang maliit na ambag ay maaaring maging bahagi ng isang napakalaking pagbabago. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!